Pakibasa lang po yung disclaimer, no? Basa lang po tayo. Bago tayo mag-continue. Okay. Let's begin. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan na videos, dalawang videos, no. Ito ay kay Ma'am Ana de la Cruz na nag-guest siya sa GMA. Pinasa sa atin ito ni Sir. Anong name ni Sir? Wait lang. Wait lang ha. Ni Sir Japanese ang name. Pag mag-ano nga kayo, yung naman, Japanese ang name, shout out sa'yo. So ito yung unang video. Ito yung sa Bonifacio Trial House. Tingnan nga natin to, men. Alam nyo na yung ibig sabihin kung bakit, or alam nyo na yung reason kung bakit ganito yung format ng reaction ko, ha. Play natin. Isinama namin na ang psychic paranormal expert na si Ana de la Cruz sa bayan ng Maragondon sa Cavite para suriin ang dalawang antigong bahay na di umano'y pinagmumultuhan. Ngayon lang daw siya nakarating dito. Wala rin siyang nakausap na sinumang taga rito sa lugar. Ang kanyang third eye ang magiging tanging gabay niya para makita ang mga bagay na di madaling mawari ng mga pangkaraniwang mata. So dito, third eye, yung gagamitin niya daw. Una niyang sinuri ang Bonifacio Trial House. Parang iniba na yung ayos nito, no? Dito, nakikita ko, meron dati dito lamesa. May lamesa dito eh. Merong nagpupulong, nag-uusap. Kailangan, katarungan. Tapos may babaeng galit na galit. Siyempre, trial house yan eh. Kaya nga trial house eh. Katarungan talaga. Cold reading na yun eh. Pagpanik sa hagdan, tila may imahe raw na sumalubong sa kanya. Babae siya. Nung araw din na ang buhok niya nakaganoon. Tapos yung baro niya, parang may ano dito eh. Pwedeng due to cold reading uli yun. Kasi nga lumang bahay yan eh. At alam natin na Bonifacio Trial House yun. Kung may i-describe siya na suot nun, alam naman i-describe niya nakamaong, di ba? Hindi naman appropriate yun dan. Siyempre dahil yan ay trial house at panahon pa yan ng mga Kastila, yung bahay na yan. Ang i-describe niya, yung mga damit na panahon nung Nagagalit kayo sa akin. Hindi, sinasabi ko lang sa skeptical side. Pero kung halimbawa, kung talagang may third eye naman siya, pwede naman, di ba? Nandito. Kaya lang, ito yung sinasabi ko, katulad nung content ko nung nakaraang gabi, no? Pag nagsasalita siya ng mga ganyan-ganyan, hindi natin agad, mamimake sure na totoo yan eh. Yung mga sinasabi niya dyan. Kasi siya rin lang naman nakakaalam nun eh. Meron bang nagka-counter check na, totoo nga na may babae dyan nung araw na ang itsura ay nakaganon. Pero, just imagine, panahon ng Kastila, ilang babae na ang nakikita nating picture ng mga time na yun na nakapatadyong tsaka nakapusod ang buhok. Halos lahat naman ng babae, ganun yung napaka-generic nung tinutukoy niya. Yung babae, ang galit na galit. yung tumatawa ko, magagalit yung mga tumatawa sa akin dyan. Ikaw sinasabayan mo pa kasi ng tawa eh. Nangaasar ka eh. Ato. Hindi, sinasabi ko, may possibilities naman na totoo siguro. Kaya lang ang main issue kasi sa mga ganitong video, hindi natin, wala tayong panghahawakan eh. Yung sinabi ko nung nag-react tayo dun sa ni Canoli, di ba, kagabi. Pag mga ganito, wala kasi tayong panghahawakan eh. Itong babae na to, siya,
May nag-match. May nag-match dun sa ano. Dun sa nakita niya. Gagalit siya. Parang pinag-uusapan nila na huwag kang makikinig, huwag kang huwag kang papayag. Dahil hindi dapat, dahil atin yun. Kinamkam lang. Ang babaeng nakita ni Ana, maaring kaluluwa raw ng may bahay ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. O ano yung istorya na sinasabi? Kasi si Gregoria de Jesus yung sinisimbolize ng statue, no? So, ano yung dahil yan ay di umano daw ay asawa ni Andres Bonifacio, meron bang Parang pinag-uusapan nila na huwag kang makikinig, huwag kang huwag kang papayag. Dahil hindi dapat, dahil atin yun. Kinamkam lang. So ano yung istorya na pwede nilang isipin na tungkol sa pag-dispute yung nangyayari? Unang-una trial house lang ni ni Andres Bonifacio eh. Ano ba yung trial house na yan? Tingnan nga natin yung details niyan. Bonifacio Trial House. Bonifacio. Hindi ko magana space bar ko. Trial House. Tingnan natin ha kung ano yung history nun ha. Ano ba yung Bonifacio Trial House na yan? Ayon sa Wikipedia, tingnan natin. Sorry ha, mabagal yung internet ko eh. So, ang tinutukoy ni Ma'am Ana de la Cruz si Gregoria de Jesus. So, doon sa lugar daw na yon, sinasabi niya, atin to, So, parang may dispute sa property, yung issue. Wherein itong trial house na to, ano ba ito? The Roderico Reyes Ancestral House, more commonly known as Bonifacio Trial House, is a historic house in the Museum of Maragondon, Cavite, Philippines. It was built 1889 and served as a military court wherein it has been witness to the trial of Andres Bonifacio. Yung trial ba ni Andres Bonifacio ba na yun? Tungkol ba sa dispute sa property yon? Kasi ang tinutukoy may pag-aari eh. Tungkol saan ba yung yung trial ni nandun si ito, nakalagay dito, Bonifacio then established his own government in Naik, Cavite. He was arrested for refusing the revolutionary government upon the orders of Emilio Aguinaldo at Indang, Cavite. His wife Gregoria de Jesus and his brother Procorpio were also arrested. Andres Bonifacio was brought to a military court in Maragondon for pre-trial hearing on May 5, 1897. The brothers of Bonifacio were charged by the court with treason and sedition. When you say sedition, ito yung panghihikayat, di ba? Tapos treason, ito yung pagtataksil. Ano yung Tapos sinintensyahan sila ng death penalty. O ano yung sinasabi nilang atin ito? May nangyari ba dun sa bahay na yon na dispute tungkol sa property ni Andres Bonifacio? Ganyan lang naman mag-counter-check eh. So, ibig sabihin, bogus yung pinagsasabi ni Ma'am Ana de la Cruz. Ito yung mga bagay na pwede natin i-double check. Dahil kung may kinalaman sa bahay na yun, sinasabi daw na itong babae, atin ito. Tamo? Dahil hindi dapat, dahil atin yun. Kinamkam lang. Diba? Kinamkam? Ano yung kinamkam sa treason? Sa sedition? Sinabi ni Gregoria de Jesus. Kinamkam yung yung mga... Ang nagsasabi, sino ba nagsasabi? Wait lang ha. Kita ko siya eh. Gagalit siya. Parang pinag-uusapan nila na huwag kang makikinig, huwag kang huwag kang papayag. Dahil hindi dapat, dahil atin yun. Kinamkam lang. Huwag kang papayag, sila nga yung akusado dyan ng treason. Sasabihin sa kanya ng mga tao. Disconnect, di ba?
yung mga pinagsasabi ni Ma'am Ana de la Cruz. Nagkataon lang kasi na nakita niya ito, wala siyang knowledge na si Gregoria de Jesus yung tinuro niya. Wala lang, sinabi niya lang na kasi common naman suot yun eh. Nag-generic siya ng description. Nakapatad yung na babae, tapos nakapusod ang ano. Normally, gano'n naman talaga ang ayos ng mga babae nun. Then nakita niya ito, nag-match doon sa sinabi niya, inimbentohan niya ng ng backstory na sablay. Ang babaeng nakita ni Ana, maaring kaluluwa raw ng may bahay ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Parang siya yung nakita ko na yon. Na galit na parang umiiyak na hindi ko alam. Basta ganun, parang pinaglalaban niya. Yun. Anong pinaglalaban niya? Hindi mo na masabing siguro nasabi na sa'yo na biglang hindi niya na alam Galit na hindi ko alam. Pero kanina dinidescribe mo kung bakit sinabi mo atin ito yung kinakamkam ka mo. Nung una siguro wala pa siyang knowledge. Nung nasabi sa kanya na si Gregoria de Jesus yung tinuturo niya, biglang sinabi niya hindi niya na daw alam. Sila lang din. Ito yung parang dating lugar nila na pag may mga sakit, yung may mga sugat-sugat yung mga nila. Dito nila dinadala. Dito nila ginagamot. May mga babae na nag-aalaga. Sa patuloy niyang paglilibot sa bahay, Malamang, babae naman talaga nag-aalaga dati nilarawan nun. ni Ana ang iba pang kaluluwang nakikita niya. Ayan dito siya sa sulok na yan. Nandito lang siya. Hindi ko alam kung na-aksidente siya o ni-rape siya. Hindi ko alam. Kaganyan lang siya nakatingin Nung sa na-accident, akin. ba't di mo tanongin, men? Lagi na lang, nag-shotgunning si Ma'am Ana de la Cruz eh. Nagko-cold reading siya eh. Hindi ko alam kung ginahasa siya or kasi wala talaga siyang idea. Kaganon. Hindi, ayaw niyang nahihiya siya para bang, ang inaano lang niya, titignan ko lang kayo ha. Sa huli, hindi naman daw mapanganib o mapusok ang mga kaluluwang nakita niya sa trial house. Karamihan sa kanila, pawang mga bakas ng isang madilim na yugto ng ating kasaysayan. Wala, espiritu lang, ligaw lang siya kasi nga kita mo yung lugar, mga Kung bakas imprints yun. Di ba? white ang dating. Akala ng espiritong white lady na babae na yon, kauri niya yung mga puti-puting ron. Yung mga white na nakadisplay na statue, akala ng white lady, kauri niya. So, hindi marunong mag-determine ng espiritu yung mismong espiritu na yon. Napepeke pa. Yung espiritu, kasi sabi mo dito, men, tinan mo ha, akala niya daw yung mga white daw doon. So, ang tinutukoy doon yung mga estatwa. Sabing ganon. White ang dating. Akala ng espiritong white lady na babae na yon, kauri niya yung mga puti-puting ron. Napepeke din pala ang white lady, Hindi, gagamitin ko experiment yan sa susunod na exploration namin. Gagawa din ako ng dummy white lady din. Kasi yun ang sinasabi ni Ma'am Ana de la Cruz pwedeng mapeke pala yung mga white lady na yan eh. Ano ba? Diyos ko. Ito naman kay Julie Vega. Ito ay galing I Wonder. Partikular na ang lumang bahay na ito sa paanan ng bundok. Akin siya! Akin siya! Kung saan nabati raw ng mga masasamang elemento ang yumaong child star na si Julie Vega. May mga haka-haka na ito raw ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. So, yun ay theory, na kasi hindi nila maipaliwanag kung ano yung nangyari kay Julie Vega. Pero ang real info, ito Julie Vega. Tingnan natin, Julie. Doon sa illness and early death. Not long after her graduation, pakita ko sa inyo. In 1985, Vega began complaining of extreme weakness and lack of sensation, particularly in her lower body. This prompted her parents to bring her to a private hospital.
She was later diagnosed with a form of demyelinating disease, which was highly suspected to be either Guillain-Barré syndrome. Hindi pala. Ang pagkakarinig ko dati, meningitis or multiple sclerosis. As Vega's condition became worse, her parents were forced to have her confined to the Quezon Institute. As they could no longer afford the increasing amount of hospital bills, sometime after her confinement there, she contracted bronchopneumonia, making her condition even worse than before. Vega was transferred in a lung center of the Philippines in Quezon City about 5 p.m. Monday, May 6, 1985, where she died suddenly around 1.5 hours later at the hospital's intensive care unit. Just 15 days shy from 17th birthday. Her cause of death was officially listed as cardiac arrest, secondary to bronchopneumonia. 'Di ba? May bronchopneumonia siya. Namatay siya sa cardiac arrest. So yung mga sinasabi nilang mga yung inkanto na yan, medyo malabo. Anyway, so yun yung diagnosis sa kanya. Chinek ko dito So, pagpatuloy natin tong video. Makalipas ang 3 dekada, isang paranormal investigation ang isinagawa I Wonder Team sa nasabing bahay. Pagpasok pa lang dito ng paranormal investigator na si Ana, sinalubong agad siya ng mabigat na pakiramdam. Kapre! Hindi rin maganda ayos ng bahay, kaya naka-stay lang palagi yung mga elements sa espiritu. Pero pagpasok pa lang sa pinto, tila nagka-problema na ang aming grupo. May nasasagap kasi nakakaibang tunog ang wireless microphone na nakakabit kay Ana. Malakas ang dito kasi espiritu nakita ko. Pero doon pa lang sa hagdan, meron na ako na doon elemento. Ito sa lugar na to, babae siya. Ganyan siya kalaki. So gumagano, yung ba yun? Babae, maganda siya. Katingin lang siya palagi, parang lagi siya nag-iintay, hindi ko alam kung ano iniintay niya. Ilang sandali lang, umayos ng muli ang audio ng aming kamera para makita ang sinasabing imahe ng babae. Wait. Let's say ganito, no? Granting, no? Granting paranormal yung gumagano na yon sa camera. Granting ba't hindi nararamdaman ni Ma'am Ana de la Cruz? Feeling ko kasi signal interruption lang yun sa point of view na skeptic pero bahala kayo kung maniniwala kayo. Kasi may TV kasi na bukas. 'Di ba? Pahit ng langis si Ana sa kapirasong papel. Yan po. Para malaman natin kung ano yung nandito sa lugar na to. Sinunog niya ito. Saka ikinalat ang abo sa isa pang papel. Ito raw ang paraan niya ng pagtatawas kung saan mapapalitaw niya sa mismong papel ang hitsura ng tinutukoy niyang multo. I wonder, ito kaya ang kaluluwa ng child star na si Julie Vega? Ano, kapre? Ito ilong. Ito Kapre. Ito ilong. Yung bibig. Espiritu siya. Babae. Akala ko kapre Espiritu daw ng babae. So yan Maliit siya. Paano naging yun? Pinipilit na lang ba talaga na meron? Post nyo kung gusto nyo makita. Pinakamataas na quality na ba to? Pinakamataas na quality na Espiritu siya. Babae. Maliit siya. Maganda. Na hindi mo masabi parang ang mukha niya heart ang dating. Hindi mo masabing singkit na lampas balikat ang buhok niya. Hindi ko alam kung siya yung artista yun pero nandito siya. may kasi, may knowledge siya regarding sa itsura ni Julie Vega. 'Di ba? Tandaan mo hindi diyan namatay si Julie Vega. Imposibleng diyan siya magmulto. Naiuwi pa si Julie Vega Lagi niyang tinitingnan yung tubig doon, yung mga dumarating. Parang
Sunod naming inakyat ang ikalawang palapag ng bahay kung saan Hindi ko alam kung ano, no? Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam. karamihan sa mga eksena noon ni Julie sa pelikulang Lovingly Yours, Helen. At kung sa kusina, puting multo ang nakita Kapre! dito sa itaas, Kapre. kabaliktaran daw ang umagaw ng kanyang pansin. Kapre. Naman, matandang babae siya. Akala ko kapre. Baby ang dating niya eh. At mukhang hindi welcome ang aming grupo dahil sa ikalawang pagkakataon, nagka-problema ulit ang audio ng aming kamera. Sa pagkakataon Tapos ngayon, sasakyan na ni Ma'am Ana de la Cruz yung ano. ito, mas malakas ang tunog na tila sumasabay kay Ana habang siya'y nagsasalita. Mar, playback mo yung camera. Para makasiguro, chinek ng aming assistant cameraman ang wireless microphone So, ba't walang nararamdaman si Ma'am Ana de la Cruz nung ginagawa yan? na nakakabit kay Ana. Yan, okay. Ayun o, sa receiver niya 767.050. Doon sa transmitter niya parehas lang o. Pero yung audio may kasamang kakaiba. Kapag mag-set up kami ng lapel, yung receiver niya tsaka yung transmitter niya, kailangan Hindi Bluetooth ang gamit nito, no? Hindi siya Bluetooth. Talagang frequency-based. Sabagay, ang Bluetooth may frequency din naman eh. Pero parang more on ano siya eh. Yung parang sa wireless microphone, yung pang karaoke. Kasi yung ano, yung wireless microphone na pang karaoke na ano yun eh. Na sasagapan ng ano eh. Ang suspect ko doon kung akong tatanungin nyo, bagamat hindi naman ako expert, mukhang may kinalaman na bukas yung TV eh. Kasi nung pumasok siya kanina, bukas yung TV eh. Mukhang nai-interrupt nung TV yung signal. Tingnan mo ha, nung pumasok siya doon sa pintuan, ano ba ang time nito? 3:44. Pagpasok niya dito, Pero ayan pagpasok oh, pa lang sa bukas pinto, kasi yung TV nila eh. Ayun yung TV oh. Well, theory ko lang naman yun. Ngayon, kung kababalaghan naman yan, bakit hindi nasisense ni Ma'am Ana de la Cruz? 'Di ba? Let's say kababalagan, ba't hindi niya na ano yan? 767.050. Doon sa transmitter niya parehas lang o. Pero yung audio may kasamang kakaiba. Kapag mag-set up kami ng lapel, yung receiver niya tsaka yung transmitter niya, kailangan parehas ng frequency yon. Gas-gas lang. Mga ganun lang. Kanya hindi eh. Yung tunog niya parang tung nung 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 nung, parang ganon. Yung labutan. Kasi hindi talaga yun yung natural na tunog pag may problema yung lapel eh. Ay, Pero, Ana po si bottom line is nangyayari na magka-problema ang lapel. 'Di ba? Nangyayari. Nagagalit na ba kayo? Bling, kagagawan daw ito nang nasabi. Di mo nga naramdaman eh. Ikaw naman. May yung lapel eh. Ayon kay Ana, posibleng kagagawan daw ito ng nasabing Black Lady para subukin ang paniniwala ng aming grupo. Yan, yan na naman, mananakot na naman siya, no? Ganito yung pattern nung kay Noli De Castro. Sasabihin niya naman, hindi kasi naniniwala. Sinusubok yung paniniwala nyo. Dahil alam niya kasi na hindi naniniwala sa mga pinagagawa niya doon. Black Lady para subukin ang paniniwala ng aming grupo. Hindi ka kasi naniniwala. Ako na nagsasabi sa inyo. Ito at elemento, hindi man bumukha ang bibig nyo, nababasa niyo yung isip nyo. Na-experience na nadinig ko talaga kanina na lumalabas doon sa headset. Ang layo ko doon sa headset pero dinig na dinig ko yung bulong. Talagang bulong yung lumalabas sa kanya. Kinikilabutan ako noon. Sobra yung kilabot ko hanggang sa tumahimik na ako kanina. Kasi daw, nawala, na ano niya yung sinasabi ko, yung nasa isip ko na hindi daw ako naniniwala. Muling isinagawa ni Kahit naman hindi mo sabihin yun, makikita mo naman sa itsura ng tao kung hindi naniniwala eh. Ikaw lang ba ang hindi naniniwala dyan?
'Di ba? Bakit sa'yo lang nagparamdam? na ang pagtatawas at ito raw ang anyo Umamin yung cameraman na hindi naniniwala. ng Black Lady na nagpaparamdam sa amin. Ayan, mata, ilong, bibig. Nasaan? Nasaan dyan? Ito. Ito ba yung dalawang mata? Tapos ito yung bibig. Paredolya. Ngayon, maniniwala ka na. Para raw walang masamang mangyari sa aming grupo, pinayuhan niya kaming magbaon ng isang dakot ng asin mula sa lumang bahay. Nag-imbita rin kami ng isang Bulakenyong hindi pamilyar sa mga kwento patungkol sa nasabing bahay. Hindi rin daw bukas ang kanyang third eye. Maski siya kaya makaramdam dito ng kababalaghan? Una siyang hinawakan ni Ana sa daliri at saka pinapikit. Para lang mata eh. Gano'ng kalaking mata? Parang ano na sa akin. Parang katitig. Ang ginagawa kasi ni Ma'am Ana de la Cruz, parang same ito ng pagtawid ni Jay Costura eh. Power of suggestion kasi itong ginagawa niya. Dapat pinalabas nila ito from the very beginning. Ana sa daliri at saka pinapikit. Para lang mata eh. Gano'ng kalaking mata? Parang ano na sa akin. Dapat hindi niya tinatanong gaano kalaki. Ano nakikita mo? Anong gaano kalaki mata mo? Kasi minsan kasi sa pagsabi ng tanong, yun ang yun ang or sa sinasabi mo, yun ang may imagine mo eh. Sino nakapag dito? Ito palagi ko example dito. Parehas ito ng pagtawid ni Jay Costura. Sino ang nakaranas na dito ng mag-recollection sa pag nag-aaral kayo sa Catholic school? Yung nakapikit kayo tapos mag-iiyakan kayo. Yung nakaranas dito ng ganon. Kasi doon sa Catholic school namin, may ganyang activity. Pipikitin ka. Ang sasabihin ng facilitator, sa pagpikit nyo yan, makikita nyo ang inyong mga magulang na kumakaway sa inyo. Di sa isip namin, makikita namin talaga yung parents namin, di ba? Nagtatanong ang magulang nyo sa inyo na bakit kayo ganyan, parang hindi nyo na kami ginagalang. Parang kukonsensyahin ka. Di ba? Then finally, si Jesus naman ay unting-unting lalapit sa inyo na akma kayong yayakapin. Kami naman, may isip naman namin dahil nakapikit kami. Di ba? May isip naman namin yun. Parang yun kasi nangyayari dito. May power of suggestion kasi na dapat mo isip. Kahit ngayon, mag-experiment tayo ngayon eh. Diba? Pumikit kayo, no? Ewan ko kung makikinig kayo sa akin. Pumikit kayo ngayon. Habang nakapikit kayo, sasabihin ko sa inyo, nakikita nyo na ba yung kulay dilaw na jeep? Nakikita nyo ba? Ano ang itsura ng driver ng nakikita nyong kulay dilaw na jeep? Most of you, mga kababayan ko, I guarantee, most of you habang nakapikit kayo at sinasabi ko na nakita nyo ba yung dilaw na jeep, ay makakakita nga ng dilaw na jeep pag nakapikit kayo. 'Di ba? Kasi may suggestion eh. Nakita mo na ba yung yung bata? Dahil makikita mo nga naman yung bata. Parang ganito yung nangyayari dito. Parang katitig. Saan gawi? Saan gawi? Yun nga, yung kumaliwa. Kasi ako, maybe hindi naman sa hindi naman sa hindi naman sa kung yan talaga ay ang layunin niyan ay ipakwento talaga kung ano yung nakikita. Dapat shut up lang si Ma'am Ana de la Cruz. Hawakan niyo yung kamay, bigla na lang magkukwento yung tao kung ano talaga yung nakikita niya. Parang maano sa akin, babae. Ating mga nakikita ay dala ng ating tinatawag na suggestibility. Yes! Di ba? Tama ito sinasabi ni Sir. Ating mga nakikita ay dala ng ating tinatawag na suggestibility o yung kakayahan ng ating isipan na gumawa ng iba't ibang imahinasyon. Ngayon, may ibang tao na medyo mababa ang suggestibility nila.
Pero meron mga taong mataas ang suggestibility. Ito yung mga taong simula nung bata pa lang ay malikhain at marami ng imahinasyon. At dahil dito, kapag sila'y binigyan mo ng ganung sitwasyon, maraming naiisip o maraming Di ba? May ibig sabihin, power of suggestion yun. Yung sinasabi. Oh, nakita mo na ba? Anong itsura niya? Saan siya nakatingin? Samantala, ay pinasuri namin sa isang sound engineer ang nasagap na tunog ng aming kamera. Hindi talaga siya boses ng tao. Kasi kung boses ng tao yon, yung frequency ng boses ng tao, maintindihan natin. Sa static, biglang nagpipik yung waveform niya, hindi siya yung normal na waveform ng tao pag nakita nyo. Anya, wala naman daw dapat katakutan dahil ang aming mga narinig, hindi naman daw boses ng mga kakaibang nilalang. Posibleng galing yun sa kung may gadgets kayo na yung electromagnetic interference kasi May TV nga na bukas, di ba? Yung tinuro ko kanina. signal yung cellphones, may signal yun from sa network. So yung, alam na natin yung dug-dug-dug yung parang nagwe-wave na sound. Pwedeng doon, electromagnetic interference. Pwede rin sa kuryente, sa power supply na ginamit nyo. Ayon naman sa mga doktor na tumingin noon kay Julie, ang tunay na ikinamatay ng dalagita, ang sakit na kung tawagi, Landry's paralysis. Pinupuntiri raw nito ang utak at spinal cord ng isang tao hanggang sa tuluyang humina at bumigay ang kanyang katawan. Ito ang katotohanang tinanggap na rin ng mismong ina ni Julie. Spinal nerve, unti-unti raw na ninisnis. Kung lalakad siya sa ospital, Hindi siya meningitis. Kasi yun ang narinig ko eh. hindi siya makalakad mag-isa. Baka, isa sa mga, yung meningitis, isa sa komplikasyon, pinipili talaga eh, no? Hindi yung kasi yung narinig ko dati. Kasi sisigsag siya. Hindi na siya makagalaw. Sana raw matuldukan na ang mga haka-hakang idinidikit sa pagkamatay ng kanyang anak. At ang higit daw sanang manaig ang magagandang alaalang iniwan ni Julie Vega sa kanyang Ang feeling ko kung bakit nag-hit yung yung chismis na yon na may kinalaman sa kababalaghan kasi yung tema ng movie na shoot niya diyan ay kababalaghan kasi eh. Pwede kasing maging part ng marketing nila yun eh. Na uy, si Julie Vega ang kinamatay dahil mga elemento daw, 'di ba? So makukumpel ngayon yung mga tao na panoorin yung movie. Na tingnan nga natin kung talagang 'di ba? Yun ang nakikita kong reason nun. Well, anyway, mga kababayan ko, yan lang naman po ang mapag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.